Pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Dahil ilang beses na kami i-rape, minumulistya ng stepfather ko at ng dalawa niyang anak. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko dun dati, 500, 400, 300. Kinakamalit ko 300, 500. Arlene Stone, ikaw ang pinakasinungaling sa balat ng lupa na nakilala ko. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas ng babatukan ni Kibuloy. Kilalanin natin si Elias Jackson. Kikwento ang mga karanasan niya. 1999 po, hindi pa ako nakapagtapos ng second year high school noong time na yun. Kunti na lang, last exam na lang sana. May dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, tinatawag na youth camp. Nadala po ako, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nasusolicit kami, di ulog, so punta kami ng Pagadian, sa Bonga del Sur, sa Bonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So, marami kaming Christine noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan tatlo kami, nangaharana, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan po. Yung pala, tag 800, 1,000, hindi pa palas na kontento noon. Nung 99, yung youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit all talaga, 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan. Kasi pag kukuha ka, kakita yung ama, natawag kasi na yung Panginoon, maging parusahan ka, ganun, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko dun dati, 500, 400, 300. Kinakamalit ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko malimutan, higit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit din siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Sali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Dapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga hising. Maliit lang doon ng konti, tapos makapal lang doon ng konti. Doon po pinapalo sa amin. Sunod naman po ay si Arlene. Dating miyembro din at mariing nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy nung ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student ba? But I have written that up somewhere.
Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinaffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Ang stainless duyan ring ay isang uri ng pabilog na hawakan o suporta para sa anumang klaseng duyan na gawa sa stainless steel. Hindi ka makalawang at madaling i-install. Ito ay mas maganda at mas matibay kaysa sa ibang uri ng materyales na ginagamit sa duyan ring. Tumatagal ito kahit 50 years di katulad ng tali lamang, dahil kadalasan ang tali kapag nabasa sa paglalaba ay narurukok agad at pwede kang bumagsak at magka-injury. Mahirap din ikabit ang tali ng duyan. Madalas ay gagamitan mo pa ng isang matulis na bagay para matulak ang tali upang tumagos sa magkabilaan. Meron din tayong 1-year warranty kapag nasira para nakakasiguradong matibay ang aming produkto. Mag-order na. We have cash on delivery and more discounts for bulk orders. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yun kasi ang importante po sa akin, ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me, but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga inaboso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Maraming salamat po kay Senator Risa Hontiveros. Ipagpaumanhin po ninyo ang paglabas ko ngayon sa social media dahil isa pong naghudyat sa akin na gumawa ng bidyong ito dahil sa mga lumalabas ngayon sa kasinungalingan galing sa biological sister ko na si Arlene Caminong Stone. Matagal na akong nanahimik sa mga kasinungalingan ng babaeng ito na siguro nga binabayaran ng mga dissidents na galing sa loob ang mga grupo ni Snakehead na mga magnanakaw din sa kaban ng kingdom. Arlene Stone and I are close sisters since we are kids. In fact, ako pa mismo ang nag-aalaga niyan hanggang sa paglaki niyan at yung mga sumusunod na mga kapatid ko. Dahil since na nagkaroon ako ng kapatid na sunod sa akin, siya yun, si Arlene Stone. At sa sunod-sunod ko pang 3 kapatid na mga lalaki. Dahil nung bata pa kami, ako ang palaging naiiwan na tumatayong nanay sa kanila, habang ang nag-iisa kong nanay ay naghahanap buhay para sa amin hanggang kami lahat ay lumaki.
Kahit hindi kami mayaman, pinapalaki din kami ng nanay ko sa mabuting pamamaraan through her sacrifices, at nagiging katuwang din ako sa pag-manage ng aming hanap buhay. Nag-i-invest ng nanay ko bago ako pumasok sa kingdom. Para sa nanay ko, Nay, maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin at pagtuturo mo rin sa akin. Pasensya na po kayo kung nagagawa ko ang video na ito para lang po sa kaalaman ng lahat na yang anak mo na si Arlene Stone ay isang sinungaling. At hindi na yan bago sa akin at sa atin, dahil noon pa man kahit mga bata pa kami ay ubod na yan ng kasinungalingan. Unang-una, sagutin ko ang kanyang mga kasinungalingan na siya daw ay pinilit mag full-time worker. Arlene Stone, ikaw ang pinakasinungaling sa balat ng lupa na nakilala ko. At sad to say, mismo kapatid ko pa. Hindi po siya pinilit. I remember since 1990, pareho kami nasa high school grade. She is a young people in the kingdom. Siya ang unang na-convert sa kingdom, while ako ay isang sympathizer at visitor pa lamang. I accept I am one of her persecutor. Dahil ang alam ko noon, siya ay naglilingkod na sa Diyos, pero hindi siya nagbabago sa kanyang ugali. Pero dahil ako ang mas nakakatanda, iniintindi ko siya. Hanggang napakabigat na ng aming kapagsubukan, na hindi ko na alam saan kami lalapit. Dahil nga nagkaroon kami ng stepfather, at yung stepfather ko ay mayroon din 2 anak na lalaki, na kung saan nagiging peligro ang aming buhay bilang mga babae. Since I am in grade 3, doon nag-start ang aking kapagsubukan na araw-araw hindi ako makakatulog ng maayos dahil natuto akong magproteksyon sa aking sarili. Dahil ilang beses na kami tinangkaan, i-rape at minumulistya ng stepfather ko at ng 2 niyang anak. May takot akong magsalita at magsumbong kahit sa mga kapatid kong lalaki dahil iniiwasan kong magkagulo ang pamilya ko. Kaya kinikimkim ko ang lahat na kami lang 2 ni Arlene ang nakakaalam. Huwag kang magsinungaling, Arlene. Alam ko na papakinggan mo ito. Lahat ng mga pinagdadaanan natin bago tayo pumasok sa kingdom. Nasa poder kami ng aming stepfather. My mother was in Manila at that time dahil nag-apply siya for abroad. Papaalis pa lang ang nanay ko pa Manila, hindi ako masaya. Kundi kaba at takot ang nasa loob ko. Dahil nasa peligro kami ng kapatid kong si Arlene sa kamay ng stepfather ko. Pero hindi mapigilan ang pag-alis ng nanay ko. Hanggang dumating ang pagkakataon, nag-decide akong lumayas sa amin, pero hindi ko alam kung saan ako patungo. Para lang masave ko ang sarili ko. Baka mapilitan akong gawin ang mga bagay na ang patutunguhan ko ay bilangguan. Dahil grabe na ang ginagawa sa amin habang kami ay matutulog, maliligo at kahit anong gagawin namin. I remember 1991 na baptized na ako sa kingdom. At nagkaroon na ako ng way out na maging masaya at safe habang kasama ko ang mga workers ng kingdom. At 1992, New Year resolution ko noon. Lumuhod ako sa Ama at hiningi ko ang guidance kung saan ako pupunta. Na masave ko ang sarili ko at kapatid ko si Arlene. Kahit iwanan namin ang 3 lalaki naming kapatid, para malayo kami sa kamay ng mga adik noon sa aming lugar, kasama ang stepfather ko at mga anak niyang lalaki. Sinagot po ako ng Ama sa iba't ibang circumstansya. Arlene, huwag kang magsinungaling. Ikaw ang nagturo sa akin magtrabaho tayo sana sa club as entertainer para lang makasama sa Youth Camp 1992 ng Kingdom. Tayong 2 nagsama maghanap ng trabaho.
para lang maka-join sa Youth Camp 1992. Pero nalaman ng kapatiran namin na mali yung ginawa namin dahil isa yun sa pagbebenta ng laman ang trabaho na yun. Hindi po kami natuloy. Pero kahit wala po kaming pera para sa Youth Camp 1992, nakasama pa rin kami na libre. Nilibre po kami na Pastor Apollo sa lahat ng gastusin sa Youth Camp na yun. Nagpapasalamat po ako kay Pastor Apollo. Kung nakikinig po kayo sa akin ngayon, Pastor, maraming salamat po, Pastor. Yun ang unang utang na loob ko sa kabutihan na ginawa niyo sa aming buhay. Habang Youth Camp noon, ayaw kong matapos dahil pag natapos na ay uuwi na kami sa aming kanya-kanyang pamamahay. Ang nasa loob ko, ayaw kong bumalik na sa lugar namin na puno ng takot at kaba araw-araw. Last Sunday, bago matapos ang Youth Camp 1992, nangaral po si Pastor ng Love God. Yun po ang humimok sa akin na magpa-enlist as if TMW sa Kingdom. Ako lang ang nag-decide, while Arlene Stone, hindi siya nag-decide. Bumalik siya at umuwi sa amin. Pero di ko alam bakit siya sumunod sa akin. Dahil ba siguro sanay na magkatabi kami sa tulugan mula pa sa aming pagkabata hanggang sa aming pagtanda. Kahit hindi pa siya worker that time, ay sumunod siya sa akin sa loob ng Kingdom at para na rin sa kanyang safety sa mga lalaki sa aming lugar. Hindi po siya nag-fill up as if TMW. Arlene Stone, wag kang magsinungaling. Ikaw mismo nagsabi sa akin habang wala ako sa ating pamamahay. Mismo, kapatid natin na adik ay nagmumulistya sa iyo. Masakit sa akin ang pinagdaanan naming magkapatid. Pero wala akong magawa kung yan ang tadhana ng aming dinadaan. Hanggang siya ay sumunod sa akin sa loob at hindi na umuwi sa amin. Tapos ngayon sabihin mong pinilit ka? Shame on you! Bakakon kang dako, Arlene. Hindi ka pinilit. Nagmagandang loob si Pastor na nagtanggap tayo nung tinanggap niya tayo nung pumasok tayo sa Kingdom. Walang pumilit sa atin. Walang pumilit sa iyo. Sinungaling kang dako. Yes, totoo, sa Kingdom, mayroon kaming mga fundraising. Pareho lang nung nasa labas kami ng Kingdom. May tinitinda rin kaming kakanin like puto at kutsinta, starting in Davao. Bakit? Masama ba ang magtinda? Lalo na noon mahirap pa ang ministry. Nakakahiya naman kung papasok lang kami para lang pakainin at walang gagawin. Pumasok kami sa Kingdom as tinanggap namin nakausa sa pamilya ng Kingdom. Ako ang pinakaunang dumaan sa pagtitinda kaysa iyo, Arlene Stone. At I am proud na dumaan ako para makakontribute, hindi lang para ako'y mabuhay at may ipakain sa atin, kundi para rin makatulong sa pagpalawak ng gawain ng Ama. Na mayroon kaming gagastusin para sa aming pag-evangelism, para sa mga kaluluwa na aming maakay, para sa kanilang mga pamasahe, snacks, pagkain at iba pang activities sa ministry. Libre lahat. At ikaw, pinilit ka ba? Gitraffic ka? Ha? May freedom of choice tayo. Lahat may freedom of choice. Lahat ng kabats natin na sa loob ngayon, kasama ko para magpatotoo na hindi ka pinilit. At bakit ngayon ka lang nagreklamo, nagitraffic ka? Kung kailan na halos magiging lola ka, saka ka pa magreklamo? Magkano bang binayad sa'yo para magsinungaling ka? Hoy Arlene, maraming tatayo laban sa mga sinasabi mong kasinungalingan. Ako lang ang nauna ngayon. Diba, mga kaibigan, kabubuhan yan? Tapos kayong mga uto-uto sa testimony niya, lalo na kayong mga nasa Senado. Senator Risa Hontiveros, Ma'am,
nagrespeto din ako sa iyo bilang isa sa mga leader ng bansang ito. Pero kung ikaw ay isa din sa mga uto-uto sa babaeng yan, sorry kung sabihin kong isa kang uto-uto at garbage collector ng mga kasinungalingan. Naniniwala kayo sa kasinungaling ng babaeng yan? Noon pa kahit nanay ko mismo, pinapasok sa kanyang bulsa pagkasinungaling. Kayo pa kaya? Isa-isahin kong sagutin dito sa social media ang kasinungalingan na pinagkakalat mo, Arlene Stone. At kahit saan tayo magkita para magkaharapan tayong sinong nagsasabi ng totoo, handa kong isakripisyo ang pagkakapatid natin para lang sa katotohanan laban sa mga pinagsasabi mo. Humanda ka. Isa kang pastoral? Shame on you. Dagway nimo mahimo kang pastoral? Wala akong maalala na ikaw ay isang pastoral. Taon-taon nga sa pagiging worker mo, iba-ibang lalaki ma-issue sa'yo, tapos gagawin kang pastoral? Mahiya ka, Arlene, oy. Baka tatayo sa harapan mo ang mga totoong pastoral ni kahit tuldok sa ballpen, wala ka sa list ng mga pastoral. Huwag ka magpamati, kilala ka namin. Lahat kung ano ang ministry mo dahil sa mga pinaggagawa mo sa loob ng kingdom. Kayong mga pumapanig sa kanya, di ba nakakahiya? Yung magpanggap ka na pastoral, yun pala tagawalis lang dahil iba-ibang lalaki ang dahilan. Baka gusto mong maghingi ng proof sino mga lalaki. Marami sila. Hintayin mo sila mismo magtestify sa pagkamamaligyaay nimo. Hindi ka pinilit, Arlene. Anytime pwede tayong umalis kung ayaw natin, kagaya sa ginawa mo. Pinigilan ka bang umalis? Di ba hindi? 7 years ka lang sa ministry, magkunyari kang marami kang alam kaysa amin. Sa akin, 32 years na ako kasama ni Pastor from the start sa pag-decide kung magiging FTMW. At kayo pa ang maraming alam? Di ba nakakahiya? Di ka na nahiya dahil sanay ka magsinungaling. Sanay ka magagamit ng tao para sa sarili mo. Sa dami mong ginamit na lalaki sa sarili mo para ka mabuhay sa labas. Pinapahid mo kay pastor ang kasamaan na ginagawa mo sa mga lalaki. Shame on you! Grabe ka! Kakapal ng mukha mo. Nagagawa mong ipahid kay pastor ang mga ginagawa nyong mga babae. Nagdadrama, nagipang-rape kayo. Unswa, si pastor mang-rape sa inyo, wa mo kuyape. Anong beauty mayroon kayo? Kahit aso sa kusina, di kayo masikmura. Si pastor pa, baka harapin kayo ng mga pastoral na lumaki sa kamay ni pastor. Ang layo ng mukha nyo, tapos daginuton mo. Shame on you. Money is the root of all evil. Pakapalan na lang ng mukha para ang magtestimony ng mga kasinungalingan. Saan tayo pwede magkita? Dalhin nyo ang inyong testigo at ebidensya. Gipang-rape kayo. Ang rape sa totoong buhay, ilang lalaki na inyong gipang-beligyaan. Tapos ipahid nyo kay pastor. Wala mo giluod sa inyong kagalingon. Kapamati ninyo, no? At kayong mga FTMWs na lumabas na sa kingdom. Tinatawagan kayo, makiisa kayo sa kanya. Well, alam ko na alam nyo ang katotohanan. Pinapakain lang kayo ng pera para baliktarin nyo ang katotohanan. Umpisahan nyong i-check at i-recall ang inyong mga track record sa ministry. Kung may nagawa ba kayong kabutihan na higit pa sa nagawa nyong mga kabulastugan sa loob ng ministry. Handa kami lahat para tumayo sa inyo dahil kami ang higit na nakakilala kung sino kayo habang kasama namin kayo bilang mga FTMWs. Kung ano kayo noong nasa loob pa kayo. Kaya huwag kayong magpauto sa babaeng yan. Dadalhin kayo niyan sa impyerno at sa bilangguan. I tell you. Kung mayroon man nakakilala sa babaeng yan, ako mismo. Siya, 7 years only sa loob. Ako, 30 years na sa loob.
Di basta-basta din ang dinadaanan ko, but still I'm happy serving the Father through His appointed Son, Pastor Apollo C. Kibuloy. Masaya kami. Masaya ako. And I am ready to lay down my life to protect the truth and the kingdom. Pastor, ipapaumanhin po ninyo. Nagkaroon ako ng lakas loob na tumayo dahil di ko na masikmura ang mga kasinungalingan na pinaggagawa niya, lalo na sa inyo, Pastor. Tinuturuan mo kami ng pag-ibig, Pastor. Mahalin ang kaaway. Pastor, patawarin mo ako. Dahil umpisahan ko na ang mga bagay na ayaw kong mangyari. Ito yun. Lalabanan ko ang sarili kong kapatid. Lahat ng kasinungalingan na ginagawa niya ngayon sa social media. Hindi pa ako tapos, Arlene Stone. Hanggang dito lang muna itong bidyong ito. At abangan nyo, marami pang ipang episode na gagawin ko para sa inyong mga sinungaling.